bago lang kayo sa channel na ito, huwag niyong kalimutan na i-like ang ating video, mag-subscribe sa ating channel, mag-iwan kayo ng inyong mga komento at huwag kalimutang i-click ang notification bell para palaging updated sa ating mga susunod na video. Sa araw na ito ay ating talakayin ang aking mga kadahilanan kung bakit pinili ko na manirahan dito sa New Zealand kasama ng aking pamilya. So ito yung mga aking reasons kung bakit pinili namin na manirahan dito sa New Zealand. Ako para sa akin, sa sarili ko, unang-una ay yung work-life balance kung saan dito sa New Zealand, ang bansang ito ay ranked number 1 in terms of family work-life balance. Kumbaga, binibigyan ng sapat na panahon ang bawat individual dito sa New Zealand, bawat residente dito sa New Zealand, na piliin ang iyong pamilya, makasama ang iyong pamilya, makasama ang iyong mga kaibigan, magkaroon ka ng time para makipagbande sa iyong pamilya at mga kaibigan, mula sa iyong pagkapagod sa iyong trabaho. Kaya, para sa akin yun ay napakagandang bagay na dahilan kung bakit pinipili ko na manirahan dito sa New Zealand. At saka dito sa New Zealand ay binibigyan kami ng companies na may pinapasukan na 20 days na annual leave. Kumbaga may bayad yon kung magbabakasyon ka at additional na 11 days na holidays. So, yung mga ganon, mga kanoype, napakagandang bagay para sa iyo kasi ano yon, yung 20 days kasi na yon, equivalent to 1 month na yon kasi halimbawa, mag-file ka ng iyong leave ng 1 month, ipapasok nila yung 20 working days doon na babayaran nila yung 20 days na working mo. At the same time, may sapat kang mga araw na magagamit mo yung mga rest days. Kagaya ng Saturday and Sunday. Kagaya ko, ang rest day ko ay Saturday and Sunday. So, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday, that's 5 working days. Plus Saturday and Sunday, which is pahinga mo yon. Tapos, gagana ulit yung iyong annual leave. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. So, may 10 days ka na nagagamit sa iyong annual leave. Tapos, gagamitin ulit yung iyong rest day or day off na Saturday and Sunday. So, meron ka ng 14 days. Tapos, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, yun ang pang 15 days sa iyong annual leave. Tapos, meron ka na naman ulit na Saturday and Sunday. So, ibig sabihin, may 21 days ka na sa iyong annual leave. At balik ulit, Monday, Tuesday, ganun. Hanggang sa mabuo mo yung 20 days, equivalent to 1 month yun. So, napakalaking bagay na magamit mo yun para makapagpahinga, makapag-unwind kasama iyong pamilya, kasama iyong mga mahal sa buhay, lalong-lalo na kasama iyong mga kaibigan, makipag-banding, ganun, na makapagpahinga naman sa mga sa pagod na iyong nilalaan sa iyong trabaho. Pangalawang na reason kung bakit pinili namin dito sa New Zealand, lagyan natin siya ng medal. Yan. Sa akin, nung time na yun na nagplana tayo, naisip ko, sabi ko, why not na sa ibang bansa rin manirahan. Kasi sa atin, sa Pinas, parang ang gulo-gulo. Tsaka yung time na yun, naguguluhan ako sa safety ng yung safety and security. Yun sa safety and security. Lalo sa mga bata, ganun. Lalo yun sa mga bata. Like for example, yung pagpunta sa school, hindi organized yung kung saan ka tatawid, kung lang, hula-hula. Yung way papunta sa school, masyadong unsafe. Dito sa New Zealand, organized. Respetado yung mga drivers. Pag pag stop,
Pag may pedestrian lane talaga ang lalakaran mo, yan. For that one is an example. Tapos, the crime rate, I'm not sure ang difference sa crime rate dito at sa Pinas, pero I feel na mas safe dito. Para sa akin, sa aking observation regarding sa crime rate, siguro masasabi ko na in the rate of 1 to 10, pipiliin ko yung 9 na rate dito sa New Zealand. Mabigyan ko sila ng 9 na rate kasi dito kahit na anong oras, anytime, pwede kang lumabas, walang mangyayari sa iyo sa daan. Hindi uso yung snatching, hindi uso yung dukutan, dudukutan ka ng wallet o ano, wala, hindi uso dito yan. Actually, ako, experience namin yan sa trabaho, na iiwanan lang namin yung sasakyan na nakabukas, na andun lang yung susi sa loob ng sasakyan. Walang ganon na, wala akong na-experience na kahit anong kahina-hinala na mga bagay, na mga umaaligid na yung ganon, hindi ka tiwa-tiwala na tao. Ayun. Yung gamit mo, like cellphone. Pero every country is not perfect. May mga nangyayari din na may mga din, pero napaka-less, sobrang less talaga. So, yun. At saka yung about natural beauty and accessibility, yung tipong pwede kang gumala kahit saan, napakaganda ng mga views, mga tanawin na pwede mo mapuntahan ng libre. Oo. Marami ditong places na hindi mo kailangan magbayad para lang marating mo. Like, yung beach, hindi mo kailangan magbayad ng entry. Yung pumunta tayo dito ng Malaboracay na beach, libre lang yon, walang bayad. Mga at saka, nature walk, yung mga mountains, ang gaganda. Maganda lalo pag winter, kasi siyempre may snow. Pag autumn naman, ang ganda din ng mga tanawin. Ang gusto ko sa autumn dito is nag-iiba yung kulay ng mga puno. May mga dahon na nagiging pula, nagiging pink. Ayun din. Nagiging purple, nagiging yellow. Yung ganon pag autumn, ang sarap sa mata yung ganon. Yung magdadrive ka sa highway na parang nasa paraiso ka ba, yung ganon. Madaming easy access yung mga ganong walks, yung kung saan ka pwede mag-jogging, mag-nature walk, very accessible. Tsaka sobrang linis. And free. Yung cleanliness talaga, sobrang linis. And malinis. Ayun, sobrang linis. Tapos, yung family and community, napakaganda dito sa New Zealand when it comes to family and community, about your family. Tapos yung pag mo sa community. Napakaganda kasi New Zealand is considered as one of the best place to raise your kids. Kumbaga, napakagandang dito mo palakihin yung iyong mga anak. At saka, when it comes to anak, libre ang education ng mga bata dito. Parang katulad din sa atin, may mga public schools din. Dito, may public schools din, mayroong private, may semi-private. May semi-private, may private. Dito, nakita kong napansin ko sa public, mukha na siyang private sa atin. So, ang problemahin mo lang sa public is, syempre, wala namang 100% libre. So, yung mga gamit ng mga bata, sa yun. Donations. So, may mga manggagaling pa rin sa parents like donations. Pero yung ambience nila sa school, grabe. Hindi siya public ang itsura. Private na private talaga. Yung tipong lahat ng teaching materials ay
big screen talaga, yung ganon. Ay, yung sports area nila, Sobrang lawak. lawak. Mm. Hindi ko yun nakita Sobrang sa lawak ng sports public sa school. facility nila. Kasi siguro din sa dami ng tao, mas sa Pinas, mas priority ang rooms. Dito hindi eh. Kung ano yung kailangan sa studies, sa isang subject, bawat subject, sa PE, yun talaga eh. Ibibigay nila yun. I-organize yun. Kasi doon sa Public Pilipinas, school yun sa Pilipinas kasi, I respect the Philippines in that matter kasi sobra tayong populated. So, ang nangyayari, sinisave yung space para makapagpagawa ng rooms na doon ilalagay yung mga estudyante instead na ipagawa sana yun ng malaking soccer field. Hindi yun mangyayari kasi kailangan isisiksik yung mga rooms para sa mga estudyante. Ganon. At ang problema, ang problema sa Pilipinas is kinukurakot yung budget ng education. Compared to New Zealand, makikita at pakikita mo talaga yung yung galaw ng gobyerno na hindi hayok sa korupsyon. Yun ang napapansin namin na hindi namin alam. Yun ang sa side namin. Pero sa other Filipinos na nandito sa New Zealand, hindi namin alam kung ano yung part nila. Kasi kanya-kanya tayo ng ng observations, experiences, yung gano'n. At saka yung isa pa sa maganda dito sa New Zealand. Mas yung sa kanila yung balance na yung may time ka more also for friends or like yung tipong andyan ka lang pero may time for picnics, yung sudden picnics, yung mga ganun ba. Cultural values. Mas friendly tsaka relax yung environment na nandito sa New Zealand. Yun ang napansin ko. Hindi yung para kang haragan lagi, everyday. Ipa-prioritize din nila yung family time. Saka yung tinitreat nila yung tao with respect. Kasi pag nagtatrabaho ka dito, binibigyan ka talaga ng respeto ng iyong mga amo, yung ganun. Yung ina-uplift ka nila ba? At saka, kagaya ni Mrs. sa Pilipinas, naghahanap din siya dati ng trabaho, pero hindi siya pinapalad. Pero dito sa New Zealand, pero dito, kung kailan 40 years old na ako, isang applyan lang, binigyan talaga nila, pinasok talaga nila. So, hina siya ng isang company dito sa New Zealand kahit na 40-year-old na siya. Pero sa Pilipinas, hindi siya pinagbigyan na yung may ipakita man lang yung dedication mo sa trabaho, yung sincerity mo sa trabaho, yung ganun. Yung difference na naramdaman ko. Siyempre. Yung parang nilulook down ka na agad dyan sa atin ba, dito bibigyan ka nila ng chance. Alam nila yun, nakita nila yun sa curriculum vitae ko na hindi ako yung stable, walang stable record. Background. Walang job experience. Oo, but walang stable na job experience. May experience pero hindi enough para masabing fully experienced. Pero dito kasi binibigyan talaga siya ng trainings, yung tinitrain. At saka hindi lang 'yun. Ilang beses ka nang na-promote. Ano naman sila? Fair naman sila. Babait din. Tsaka as much as possible, they would make you feel included.
But may bad times and good times din. Pero mas naramdaman ko na nagiging, ano sila, yung pagtanggap nila sa iba-ibang lahi. Yung diversity nila. Ramdam ko yun. Na andun na lang yun dun sa tao. Yeah. Yeah, napapansin ko sa kanya, ang dami niyang recognitions, ang dami niyang Nagre-recognize promotions. naman nila yung So, mga yun effort. nakakatuwa, yung ganon. Kasi, syempre sa Pilipinas, hindi niya na-experience yung ganon. Kaya, hindi sa ko, atin doon sa dati ko naging life experience, work experience. Ano syempre, naramdaman ko agad na pagdating ko doon sa store, ramdam ko agad nila yung, 26 years old na to. Wala pa rin pero sila mas 3 years ahead silang sa akin, work experience dun sa store na yun. Pero ramdam mo yung look down. Naramdaman ko yun. Hindi naman sa nilulook down ko yung sarili ko, pero ramdam ko yung the way they talk, the way they train me. Na kikita mo yung kaplastikan Pero syempre dito, syempre, upfront, hindi mo agad mararamdaman. Pero syempre, makikita mo din yung difference na kailangan meron pa rin boundaries. May boundaries. Na parang, work pa rin to. Wag, parang, masyadong mag-give in ba? Kumbaga. I-balance mo rin yung para sa'yo at para sa work. Yung ganon. So, yun ang napapansin ko dati. Kaya hinayaan ko lang siya, hindi ko na siya, hinayaan ko siyang hindi na magtrabaho sa bahay lang. Ako na bahala. Ako na nagtrabaho lahat-lahat. Yung before yun. Kasi ayoko rin siyang makikita na nasasaktan lang sa trabaho or ganito. Kasi ano talaga siya, yung sobrang mahinhin, sobrang tahimik. Pero wala na akong hanapin. Siya na talaga. The best partner in my life. The best wife. Yan. So, yan ang dahilan kung bakit namin pinili talaga na manirahan dito sa New Zealand. Yun ang aming mga experiences. Kung kayo ay nandito rin sa New Zealand at meron kayong sariling experiences, di namin alam kung ano yung mga experiences nyo. Baka mas maganda yung experience nyo sa amin. Share nyo rin sa comment section para malaman din ng ating mga Kanoype kung ano yung inyong mga pananaw dito sa New Zealand. Ngayon mga Kanoype, meron kaming i-insert na video after this. Kasi para makita nyo kung ano yung mga ginagawa namin pagkatapos namin sa trabaho. Yan, anong mga ginagawa namin, saan kami pumupunta, saan kami nag-unwind. Panoorin nyo. Ayan mga Kanoype, post na post talaga siya. Yan. Yun na, 3, 2, 1, di lang. Oo nga, pinipictura na nga kita. Ayan 3, 2, 1, smile. Kanina pa ako nag-i-smile. Kanina pa daw siya nag-smile. Smile na daw yun. Tingnan nyo kung smile ba. Tingnan nyo. Kayong humusga kung naka-smile ba. Ang tagal. Ay, lakad ako. Ayan, tumitingin lang kami ng mga yate kung kaya ba namin bumili ng yate. Kaya yata natin bumili sa panaginip.